Welcome back sa isa na namang episode ng Conspiracy Theories dito sa Pinoy Archivist. The Filipino is worth dying for. Yan ang mga katagang pinasikat at idinikit sa pangalan ni Benigno Ninoy Simeon Aquino Jr., senador at numero 1 kritiko ng pamunuan ni Ferdinand Marcos, lalo na ang martial law. Itinuturing na bayani ng ilan, traidor naman para sa iba. Pero ano nga ba ang katotohanan na si Ninoy raw ang nagpasimula at ama ng CPP-NPA, ang komunistang grupo na naging problema na ng mga nakaraang administrasyon hanggang ngayon? Sa episode na ito, pag-uusapan o susubukan nating iugnay si Ninoy Aquino sa pagkakatatag o operasyon ng CPP-NPA mula simula hanggang sa mapatay ito. Kung ready ka na, simulan na natin. President Ramon Magsaysay, tinatawag ring man of the masses, ang presidenteng pinakamalapit raw sa tao. Simula na nungkulan bilang presidente ay walang hinangad kundi kapayapaan. Kasama na rito ang pakikipag-usap sa mga rebeldeng grupo. Alam ni Mambo Magsaysay ang problema ng Pilipinas sa mga rebeldeng grupo, lalo na sa Central Luzon, kung saan namumuno si Luis Taruc, ang dating grupo na lumaban at ipinagtanggol ang Pilipinas sa mga Hapon, ay siya namang nagpatuloy para maging kalaban ng gobyerno na itatag ang HMB o Hukbong Mapagpalaya ng Bayan. Sinasabing hindi kasi sang-ayon si Luis Taruc sa Bell Trade Act, Parity Rights at RP-US Bases Agreement. Umalis bilang kongresista at namuhay sa bundok para maging rebelde. Gusto ni Magsaysay na makipag-ugnayan sa grupo ni Luis Taruc, pero alam niyang hindi niya pwedeng puntahan ito at malamang na hindi siya kakausapin ni Luis. Kaya isang batang reporter na mula sa Manila Times ang pinapunta niya para makipag-usap sa leader ng mga Huk. Siya si Ninoy na taga Tarlac o si Ninoy Aquino. Isa lamang si Ninoy sa mga adviser ni Magsaysay noon dahil sa talino at husay nito sa pakikipag-usap. Tagumpay na napasuko ni Ninoy si Luis Taruc at bumaba sa kabundukan ng Northern Luzon. Tanging sila lamang dalawa ang nakakaalam kung ano na pag-usapan nila at bakit gano'n na lang kadali sumuko si Luis sa isang batang leader na gaya ni Ninoy. Dito na rin daw nabuo ang pakikipagkaibigan niya sa leader ng mga komunistang grupo. At dito na rin daw namulat ang isipan ni Ninoy kung paano magtaguyod ng makakaliwang adikain kontra sa gobyerno. Sinasabing nagpatuloy raw ang ugnayan ni Luis Taruc at Ninoy Aquino sa paglipas ng panahon. Mas lumalaki ang grupo habang si Ninoy naman ay nag-iintay na lang maluklok sa pwesto. Nakilala rin ni Ninoy ang isa pang key individual sa pagkakaugnay niya sa komunistang grupo. Siya si Bernabe Buscaino, alias Commander Dante, ang leader ng New People's Army o NPA sa mga panahon na ito. Nagmula si Dante sa Capas Tarlac, lumaki sa hirap ng pamilya at maagang namulat sa pagiging revolusyonaryo. Matapang at sugod raw ng sugod itong si Commander Dante. Sa gulang na 23 ay full-time na siya sa pagiging komunista. Mula sa 35 miyembro ay lumobo ang NPA sa 26,000 noong 1980s. Si Ninoy daw ang naging instrumento sa pagkakakilala at pagsasanib ng dalawang lider. Nagkita raw si Commander Dante at Joe Masison sa bahay ni Ninoy. Sinabi raw ni Ninoy na dapat silang magtulungan. Aniya, si Commander Dante ay may tapang at baril pero walang utak. Sugod lang daw ito ng sugod. Habang si Joma naman ay may talino at adikain pero walang armas. Kung magsasama raw silang dalawa ay mas mapapadaling maisakatuparan ang kanilang mga plano. Ang patalsikin ng Marcos administration at sila ang papalit. Matalino na raw talaga itong si Ninoy kahit noong bata pa siya. Lalo na noong magsilbi siya bilang war correspondent noong Southeast Asia at Korean War. Yan ang sinabi ni Nick Joaquin sa kanyang librong The Aquinos of Tarlac. Nagkaroon si Ninoy ng malalim na understanding sa salitang komunismo. Para sa karamihan kasi ang salitang komunismo ay kabaligtaran ng demokrasya. Nakakasakal at balakid sa tunay na pag-asenso ng isang bansa. To me, communism and democracy had been black and white. Communism was bad, democracy was good. But when I saw how the North Korean prisoners were tortured and yet stuck to their own creed, I began to wonder. The Filipino is aware of and has enjoyed America's benevolence, but to the rest of Asia, the American looks like the Frenchman, the Britisher, and the Dutchman.
To Asians, these people are the symbols of oppression, and many Asians would prefer communism to Western oppression. Mga kataga ni Ninoy tungkol sa komunismo. Ito raw ang nagtulak kay Ninoy para pumanig sa kahit kaninong makakaliwang grupo o individual. Mismong si Ninoy raw ang nagsabi kay Ramon Magsaysay na kung gusto niyang makamtan ng tunay na kapayapaan, kailangan pasukuin si Luis Taruc at makipagdialogo alang-alang sa mga mamamayan ng Central Luzon. Pero lingid sa kaalaman ni Magsaysay ay may personal na interes pala itong si Ninoy sa pakikipag-usap niya sa leader ng mga Huk. At nang mamatay si Magsaysay sa isang aksidente sa himpapawid, ay mas napalapit sila sa kanilang pinaplano. Na kung iisipin at babalikan, may mga aligasyon na sinabotahe daw ng mga rebeldeng ito ang eroplanong sinasakyan ni Mambo Magsaysay. Pero walang malalim na ebidensya tungkol rito. August 21, 1971, nangyari ang Plaza Miranda bombing. Siya mang namatay at 95 naman ang nasugatan. Isa itong political campaign ng Liberal Party para ipakilala ang mga kandidato nila sa senatorial elections. Mukhang sinasadya raw na puntiryahin ng mga kandidato dahil malapit sa stage nangyari ang pagsabog. Ilan lang sa mga namatay ang isang 5 taong gulang na bata, isang photographer mula sa Manila Times na si Ben Rojas, habang sa mga senatoriables naman ay si Jovito Salonga ang masasabi nating napuruhan. Nabulag ang isa niyang mata at nabingi naman ang isang tenga. Kaagad namang ibinentang kay Ferdinand Marcos ang pangyayari. Sinasabi ang pangyayari na ito ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagdeklara ng martial law. Sa araw mismo ng deklarasyon ay pinag-utos ni Ferdinand Marcos na dakpin si Ninoy kasama si Commander Dante at Victor Corpus sa salang pagpatay, illegal possession of firearms at sabuatan laban sa pamahalaan. Nakulong siya ng 7 taon bago nakaalis ng bansa para magpagamot sa kanyang puso. Sa pag-usad ng mga taon na investigasyon, inamin ni Joe Macizo na CPP-NPA ang may pakana sa pagbomba. Marami din na nagtaka kung bakit wala si Ninoy sa mismong kampanya sa Plaza Miranda. May mga nagsasabing nasabihan na raw ito ng mga rebeldeng komunista. At nagdesisyon na hindi sumipot, si Ninoy ang flag bearer ng nasabing partido. Siya ang numero 1 inaasahang magdadala ng kanilang partido bilang mahigpit na kritiko ng mga Marcos. Bakit naman siya hindi sisipot sa isang importanteng programa? Bukod pa dyan ay kilala ng publiko bilang miyembro si Ninoy ng LAFM o Light a Fire Movement noong 80s. Isang patunay raw ng pagkakaibigan ng mga lider at ni Ninoy ay ang nangyayari sa matataas na bakod at talahiban ng Hacienda Luisita. Ito raw ang tumatayong headquarters ng mga rebeldeng grupo. Dito sila nagtatago para magpagamot at magplano ng mga susunod na hakbang. Dito rin daw nabuo ang CPP-NPA, isang pagkakasundo na magpalakas sa puwersa ng komunismo ng bansa. Nagkasundo na susuportahan ni Ninoy ang mga rebeldeng grupo, habang sila naman ay susuporta sa pangangampanya at itutulak si Ninoy na maging presidente balang araw. Madalas daw na kapag nagtutungo ang mga rebelde roon, ay welcome na welcome sila sa bahay ni Ninoy. Si Ninoy rin kasi ang kauna-unahang administrator ng Hacienda Luisita. Sa pagpasok sa bahay ay dediretso sila sa kusina. Iintayin si Ninoy na may dalang baril, pera o parehong pera at baril na iaabot sa kanila. Bilang tulong, kakamustahin ng mga commander na paborito niya. Kung meron daw sa mga rebelde ang sugatan ay si Ninoy mismo ang magpo-provide ng doktor at lodging para makapagpahinga sila. Mahigpit ang mga bili ni Ninoy na wag sasabihin ng mga doktor na sila ay gumamot ng mga NPA. Basta si Ninoy na raw ang bahala. Ang tanong, alam ba ni Cory tungkol rito? Oo raw, sabi ni Joma. Pero hindi nakikialam si Cory tungkol rito. Madalas nadadaan lang daw ito sa kusina at minsan silang aalukin ng kape. Isa pang patunay dyan ang pagluklok ni Roberto Santos bilang commander ng NPA. Si Roberto Santos ay dating bodyguard at malapit na kaibigan ni Ninoy Aquino. Si Commander Dante ay pinanganak sa Capas Tarlac, habang si Ninoy naman ay sa Concepcion. Si Joe Macizo ay tubong Ilocos pero nagsimula ang karera niya sa pagiging komunista sa Central Luzon. Ang ugnayan na ito rin marahil ang bakit kailanman ay hindi inaatake ang Hacienda Luisita ng mga rebelde. Masyado namang malaki ang hacienda para hindi pagkainteresan at perahan ng mga CPP-NPA ang mga may-ari nito. Nananatiling no-touch ang hacienda kahit na noong namatay na si Ninoy
at naging presidente na si Cory. Sa pagkakakulong nila Commander Dante, pag-exile ni Ninoy sa Amerika, at ang pagtatago ni Joma Sison, si Commander Bilog o Rodolfo Sala sa tunay na buhay ang humalili sa paghawak sa CPP-NPA. At ang tanging kumakausap kay Ninoy habang ito ay nasa Amerika at nagpapagamot. Tuloy pa rin ang mga balak at ang napipintong pagbabalik niya sa Pilipinas. Pinag-usapan nila Aquino at Salas kung paano mapapatalsik ang pamunuan ni Marcos, ang muling pagbuhay ng Liberal Party at ang pagpapalawak ng kanilang nasasakupan dahil may mga bagong grupo na pwede nilang isali. Ayon naman kay Salas, si Ninoy ay magaling na propagandista pero kulelat pagdating sa pag-organisa. Sa kahuli-huli ang usap nila Commander Bilog at Ninoy, nabanggit na nito ang kanyang pag-uwi. Sinabihan daw siya ni Salas na wag raw siyang babalik ng Pilipinas. Pero alam na natin na nangyari pagkatapos. August 21, 1983, nangyari ang pagpatay kay Ninoy sa tarmac ng Manila International Airport. Siyempre ang unang pinagbintangan ay si Marcos, gaya ng pagbintang sa pagpapasabog sa Plaza Miranda. Pero may mga nagsasabi na ang mismong rebeldeng komunista ang trumapaw nito. Bakit kanyo? Sa pagkaka-exile ni Ninoy sa Amerika, sinasabi kasing bumaligtad siya sa plano na napag-usapan. Kumbaga nagkaonsehan na, napakulong ang mga dating kaibigan. Ngayon naman ay maghahanap ng ibang kakampi. Nagsumbong daw si Ninoy sa CIA o Central Intelligence Agency ng Amerika. May mga nagsasabi rin na CIA agent itong si Ninoy. Inamin niya na minsan na raw siyang na-involved sa mga komunistang grupo para patalsikin ang gobyerno ni Marcos. Na kung hindi siya tutulungan ng Amerika, gagawa raw ng paraan ang administrasyon para si Imelda ang pumalit sa pwesto o isa sa mga cronies ni McCoy. Si McCoy daw ay kasalukuyang ginagamot sa sakit niyang lupus at ilang problema sa puso at kidney at napabalitang hindi na umiigi ang kanyang kalagayan. Ayaw daw ng Amerika kay Imelda, pati na rin ang parte ng Southeast Asia. Kaya naisip nitong si Ninoy na humanap ng mas matinding kakampi. Pero dahil dito, sumama raw ang loob ng mga dating kasama at alam nilang kapag nakauwi si Ninoy ay ibang-iba na ang bihis at tono nito at maaari silang isuplong anumang oras. Para sa mga rebeldeng grupo, isang traidor si Ninoy at isa na ring kalaban. Sa pagkamatay ni Ninoy, ang pagpapatalsik kay McCoy. Pumalit sa pwesto ang may bahay na si Corazon. Pinalaya ang lahat ng sinasabing political prisoners, kagaya nila Joma Sison. Ayon sa isang saksi, sinabi raw ni Joma Sison na karapat-dapat lamang na isang Aquino ang magpalaya sa kanila dahil isa ring Aquino ang naglagay sa kanila sa piitan. Wala namang alam si Cory tungkol sa mga usapan ng dati niyang asawa sa mga rebeldeng grupo. Pero sa administrasyon ni Cory, tikom ang bibig ng pamahalaan at tila walang palag sa mga pinagagagawa ng mga komunista. Dito lalo naging makapangyarihan ng mga rebelde ayon sa kasaysayan. Lumaki lalo ang grupo ng NPA at napasa ilalim na nito ang militar ng Pilipinas. Ayon sa 1987 Philippine Constitution, ginawa nitong legal ang CPP at pinatalsik ang mga base ng Amerikano sa buong bansa. Tinatayang 62% daw ng bansa ang pumapanig na sa NPA kumpara sa mismong gobyerno. The Philippine Communist is the only force that has its act together. It is highly motivated and tightly disciplined. May mga nagsasabi na ang mga komunista raw ang nagudyo kay Cory para tumakbo sa pwesto. Wala naman daw itong alam sa politika o pakikipag-anib sa kahit anong grupo. Nangako raw ang mga rebelde ng buong suporta at nagpahayag na siguradong pagkapanalo. Itutuloy daw nila ang naudlot na plano mula kay Ninoy. May mga nagsasabi na ang termino ni Cory ay ang termino ng mga komunistang grupo at itinuturing na golden age ng kanilang mga grupo. Sigurado ako may ikokomento ka tungkol rito. Comment mo lamang sa ibaba kabady kung anong tingin mo rito. At syempre marami pong salamat sa panonood. Huwag mong kalimutang mag-subscribe, mag-like at comment kung nag-enjoy ka dahil marami pa po tayong mga episodes na gaya nito. Comment nyo na rin kung meron kayong mga suggestions na pwede nating gawa ng video. Hanggang sa muli mga kabady. Ako po ang inyong Pinoy Archivist. Kita-kits po tayo sa susunod na video.